Si Taylor Swift ang Person of the Year ng Time Magazine. Tinalo niya sila Elon Musk, tinalo niya si Xi Jinping ng China, tinalo niya si Donald Trump ng Amerika, tinalo niya si Vladimir Putin ng Russia. Ano bang ibig sabihin ng Person of the Year ng Time Magazine? Ibig sabihin dito, yung nakapag-influence sa iyo this year, isang persona, isang grupo, isang idea o object for better or for worse. Yung nakapag-influence sa iyo sa pangyayari sa taong ito na 2023. So tanong, sino ang nakapag-influencer sa iyo sa taong ito na nagpaikot sa iyong buhay bilang tao dito sa planet Earth? Sino yung masyadong nagpa-epekto sa iyo? May epekto sa iyong pag-iisip, may epekto sa iyong relasyon, may epekto sa iyong gawain, may epekto sa iyong kamatayan at sa iyong final destiny. Sino yon? Ikaw nakakaalam nun. Sana ang Person of the Year mo ay ang Panginoong Jesucristo. Kung hindi, baka ang dyablo. Ikaw nakakaalam niyan kung sino nag-influence sa iyo. Ang Diyos ba na banal na si Jesucristo, alam mo ang ebidensya nito na talagang banal na buhay din. At kung hindi banal, hindi matuwid na pamumuhay, alam mo, hindi yon galing kay Kristo. Galing yan sa kalaban, ang diablong si Satanas. May pinost ako doon sa aking Facebook na libreng e-book. Ang title ng book na yon, galing sa Treasuring Christ Philippines, ay tinagalog ito mula sa English at libre. Ang title ay Sino si Jesus? Sino si Jesus? Who is Jesus Christ? Yung aking Bible study, pinost ko rin ang title, Sino si Kristo sa iyo? Yan ang title. Personal. Bakit siya naparito? So doon sa aklat na libre, na ang title ay Sino si Jesus ni Greg Gilbert. Sa isang commentary sinabi doon, isang kilalang historian nang minsang nagsabi na anuman ang tingin mo sa kanya ng personal, si Jesucristo ang tumatayo bilang sentrong figure sa history of Western civilization. Isang taong marahas na tinitingnan ng ilan at marubdob na sinasamba ng iba. Si Jesus ay nanatiling polarizing gaya ng dati. Pero kakaunti pa rin ang alam ng karamihan kung sino talaga siya, kung bakit talaga siya narito, o kung ano talaga ang inaangkin niya. Kaya sabi niya dito, hinihikayat ng aklat na ito ang mga mambabasa na maingat, na isaalang-alang ang buhay na humubog sa kasaysayan at hindi pangkaraniwang mga turo ng pinakadakilang tao na nabuhay kailanman. Siya si Jesucristo, tunay na Diyos at tunay na tao. Siya ang humubog sa kasaysayan ng mundong ito. Kaya mag-ingat ka na siya ay iyong tingnan at pag-aralan sapagkat sa Kanya nakasalalay ang iyong final destiny. At angkop itong mensahe sa panahon ng Kapaskuhan. Ginagamit ko itong probidensya, sa probidensya ng Diyos, ang mga isip ng tao at least ibalik sa history 2,000 years ago sa ginawa ng banal na Diyos. Ng pagtutubos ng mga makasalanan na kung hindi nila iayos ang kanilang pag-iisip, tiyak ang kanilang kapahamakan, magpakailanman. Sa tekstong binasa sa atin sa aklat ng Galatia, yun ang concern ni Apostle Paul. Sapagkat kanyang pinapaalalahanan ng mga taga-Galatia na siya'y naparoon sa kanila at pinangaral ang Ebanghelyo. Kanyang ipinangaral, kanilang tinanggap. Ito ang nag-influence sa kanila at dapat
Kung ang nag-influence sa iyo ay gospel, ibanghelyo, ang ibanghelyo ay Diyos, ang ibanghelyo ay si Kristo, tunay na Diyos at tunay na tao. Sa pasimula, siya din dapat ang influencer mo sa katapusan and in between. The gospel begins and ends and in between. Ito ang dapat na magpapatibay at magpapatagtatag sa iyo habang tayo ay naglalakbay, pilgrims, patungo sa celestial city, sa langit, sa paraiso. He who perseveres to the end, he shall be saved. At ibanghelyo lamang, mga kapatid, kay Kristo, mga kaibigan, ang tanging paraan ng Diyos. Walang iba. Kaya sinasabi niya dito sa mga taga-Galacia, kung meron, mangaral ng ibang ibanghelyo, wala naman, pero kung iba na dinadagdagan ng ibanghelyo sa pamamagitan ng mga tradisyon ng mga Hudyo, ng pagtutuli at mga pagkain, hindi sila tunay na ganap na Christian o mga anak ng Diyos unless na sila ay magdagdag ng mga gawain ng mga Judaizers. Ang sabi ni Apostol Pablo ay sumpain ang helman o ako man na apostol ang magdagdag sa ebanghelyo, sa inyong kaligtasan at sa iyong perseverance and glorification. Curse! Sumpain. Ang message na yan ay para din sa iyo. Kung di ka maingat bilang Kristiyano, nagsimula ka sa biyaya, sa Espiritu Santo ng Diyos, huwag mong sabihin tatapusin mo sa laman, sa iyong mga performances na tinatanggap ka ng Diyos. No, no, no! It is grace and the Holy Spirit, the gospel, beginning and end and in between. So that the glory is Christ and Christ alone. Yan ang gusto niyang ipugpok sa kanila at yung gusto kong ipugpok sa inyo. At the end of this year, the gospel is the power of God unto salvation, unto perseverance, unto our glorification. Christ alone. By grace alone, by faith alone, Scripture alone, and for the glory of God alone. So the Soli Deo Gloria. So ang teksto natin dito sa karugtong ay yung binasa sa atin kanina sa Galatians chapter 3, 26 until chapter 4, verse 7. Basahin natin ng ilan uli. Sapagkat, verse 26, kayo ay kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Jump to chapter 4 and verse 4. Subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Ipinanganak sa isang babae, ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ng mga nasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkupkop bilang mga anak. At sapagkat kayo'y mga anak, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama! Kaya't hindi na kayo alipin, kundi anak. At kung anak ay tagapagmana. Purihin ang Diyos. Mga kapatid, kay Kristo, nagpapasigla ba yan sa inyong puso? Kung hindi, may problema ka talaga. May problema ka sa ebanghelyo. May problema ka sa pagkaintindi mo kung ano ang ibig sabihin ng Kristiyano. At mga kaibigan, mga bata at mga matanda, naway makita mo ang habag ng Diyos, ang kanyang pribilehiyo, na kung kay Kristo lamang ay may pribilehiyo ka na maging tunay na anak ng Diyos at tagapagmana, hindi sa kautusan, hindi sa gawa, kundi sa pangako ng Diyos ng pananampalataya lamang sa ating Panginoong Jesucristo. At itong binabanatan dito na Apostol Pablo, at yan ay issue din sa buong kasaysayan ng Christianity. May mga troublemakers dito sa Galatia. May mga false teachers. May mga Judaizers, agitators, opponents, twisting the true gospel into false gospel. Dahil sa kanila ay mga selfish, pansariling mga kagustuhan, ginugulo nila ang iglesia sa Galatia. Ginugulo nila ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Hindi para maligtas, kundi ebidensya ng biyaya ng kaligtasan.
gusto nila na sabihin sa mga taga-Galacia, hindi kayo kompletong Kristiyano, maliban na kayo tulin at maliban na kayo kumain ng mga pagkain ng mga Hudyo. At dito dinipensa ni Pablo ang kanyang pagiging apostol sapagkat tinawag siya ng Panginoon at connected dito ang gospel na binigay ng Panginoon. Ang kanyang pagiging apostol ay hindi dahil sa mga apostol, hindi dahil sa mga tao, kundi siya'y tinawag directly ni Christ. Binulag siya sa Acts chapter 9 at pwede na siyang bulag forever. And yet by the grace of God, he said in 1 Corinthians 15, I am what I am. By the grace of God. Makasalanan, chief of all sinners. And yet binago ng biyaya ng Ebanghelyo ng Diyos. Yan ang patutuo ni Pablo. Kung banata mo ang kanyang pagiging apostol, ang apostol ay official na sinugo ni Kristo. At sinugo siya ni Kristo para sa Ebanghelyo, lalo na para sa mga hintil. At Ebanghelyo lamang, walang plus, walang dagdag. Kaya sa chapter 2 to chapter 4, dinipensahan niya ang tunay na Ebanghelyo. Ang Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos. Ang Panginoong Hesukristo ay tunay na tao. At siya ang nag-alay ng kanyang buhay upang maalis ang puot ng Diyos sa iyo. Siya ang nag-alay at tumanggap ng galit ng Diyos upang mabayaran ransom ang hindi mo kayang bayaran. Siya ang sakripisyo, ang alay na kinalugdan ng Diyos. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya dito ang ginagawa niya, ibinabanatan niya mga false teachers, and so gumagamit siya ng mga arguments para sa katotohanan ito, na ang makasalanan ay nagiging matuwid, hindi sa pamamagitan ng gawa, hindi sa pagsunod ng kautusan, kundi sa pananampalataya lamang sa Panginoong Hesukristo. Ang ating kasalanan ay ibinigay kay Kristo, inilipat kay Kristo, yung kanyang pagiging matuwid, righteousness of God, katuwiran ni Kristo, inilipat sa iyo, exchange gift. Anong binigay mo kay Kristo? Kasalanan mo. Kasamaan mo at kasamaan ko. Kaya siya pinarusahan at namatay. Yung galit ng Diyos ay binuhos sa Panginoong Hesukristo. At tayo matuwid hindi dahil sa ating mga ginagawa, kundi sa katuwiran lang ng Panginoon. Tinatanggap tayo ng Diyos, ng banal na Diyos, hindi sa ating mga ginagawa, kundi dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. At ang lahat ng spiritual blessing, Ephesians 1, ay dahil kay Kristo lang. Kaya galit siya dito kung dadagdagan mo ang paraan ng Diyos ng pagtanggap ng mga hindi nakatupad ng batas ng Diyos. There is grace and grace alone. So ang argument niya sa chapter 3, personal. Nagsimula kayo saan? Hindi ba nagsimula kayo sa biyaya? Nagsimula kayo sa Espiritu Santo? Magpapatuloy ba kayo sa laman? Hindi. Sa Espiritu Santo ng Diyos at Ebanghelyo ng Diyos, tayo'y magtsatsaga hanggang sa wagas perseverance of the saints. Because God perseveres to us. Siya yung nagtsatsaga sa atin, kaya tayo makapagtsatsaga. At yan ang Ebanghelyo. Number 2 argument, chapter 3, 6-14, si Abraham at ang Panginoong Hesukristo. Si Abraham ay tinanggap hindi dahil sa kanyang ginawa, kundi sa pagtitiwala, sa pananampalataya, sa pangako ng Diyos. Kahit siya'y nandun sa madilim na lugar, siya'y tinawag ng Diyos. Doon na iwanan ng kanyang bayan, ang kadiliman, ang paganong paniniwala, at pumunta sa lugar na hindi niya alam. At siya nang pinangakuan na ang kanya'y magiging anak kasing dami ng bituin sa langit. Kahit baog na ang asawa niya, kahit 100 taon na siya. Pinapakita dito na si Abraham ay tinanggap ng Diyos, naging matuwid, hindi dahil sa kanyang ginagawa, kundi dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Argument from Scripture. And then argument from the promise and the law.
sa chapter 15 to 25 ng chapter 3, sinabi niya, kailan ba dumating ang Ten Commandments? Hindi ba pinangako na ng Diyos kay Abraham, chapter 12 of Genesis, ikay gagawin ko na pagpapala sa lahat ng bansa mula sa iyong binhi. Yan si Kristo. At ang Ten Commandments ay dumating after 430 years. Yan ang argumento na ginagawa niya. Hindi na walang pangako ng Diyos. Hindi na bago, hindi na bura, na ang tunay na makasalanan ay tatanggapin niya base sa kanyang tipan, sa pangako kay Kristo, sa binhi ni Abraham. At kung kayo kay Kristo, kayo binhi ni Abraham sa pananampalataya at ayon sa pangako ng Diyos. And then yung text natin ay pang-apat na argument. Ito ay argumento sa kasalukuyan, present. Argumento na kayo sa biyaya ng Diyos ay hindi na kayo alipin, kundi kayo ay kapuso't kapamilya. You are now members of God's family. Yun ang argumento niya. Hindi kayo naging kabilang sa pamilya ng Diyos dahil sa inyong ginagawa at pagsunod sa 10 utos ng Diyos. Kayo ay napalaya sa pagiging alipin, sa pagkakabilanggo, sa kautusan, na ang dulot ay sumpa. Pinalaya kayo sa sumpa upang kayo'y pagpalain at maging kabilang sa pamilya ng Diyos dahil kay Kristo lang. At yan ang ginagawa niyang argumento, hindi lang sa mga taga-Galacia, sa iyo. So, nung nakaraan, ang mensahe natin ay ang pangako ng pagpapala ng Diyos kay Abraham ng kanyang natatanging binhi na tanging tagapagligtas ng makasalanan na si Yesu Kristo lamang ay hindi na bago o nawala o nang bisa o nullify. Sa pagbigay ng Diyos ng kautusan kay Moses pagkaraan ng 430 na years nang lumipas, bagkos pinagtibay pa ng kautusan na si Kristo lang ang makapag-aalis ng sumpa ng kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya sa persona at gawa ni Kristo lang sa krus ng Kalbaryo na biyaya lamang ng Diyos. At nakita natin noong nakaraan sa chapter 3, 14 to 18, ang pangako ay hindi bababago ng kautusan. Sa chapter 3, 19 to 25, ang pangako ay pinalinaw ang layunin ng kautusan. Hindi natin natapos at ngayon itutuloy natin sa 19 hanggang katapusan ng pangako 26 to 25. Ang pangako ng pananampalataya ay nangangahulugan na tayong lahat ay iisa kay Kristo. Pero pinag-isa natin ito dahil ang punto niya dito ay ito. At ito ang mensahe. Ang tunay na Kristiyano, Hudyo man o Hintil, ay mga anak ng Diyos dahil lamang sa pananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos na binhi ni Abraham ayon sa pangako ng Diyos at hindi ayon sa kautusan. Gusto ko na iyan ay ukit mo sa iyong puso, sa isip, ang iyong katayuan at ang iyong kalalagyan sa katapusan. Dahil kay Kristo, tayo ay mga anak ng Diyos. At yan ay connected sa pangako niya doon, matagal ng panahon kay Abraham. Kaya tayo ay mga anak ni Abraham ayon sa pananampalataya kung tayo ay sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Gusto kong sabihin sa inyo, kung hindi kayo anak, makinig kayo mga bata at mga matanda at makinig kayo sa mga recorded dito, makinig kayo. Dalawa lang, anak ng Diyos, walang gitna, anak ng Diablo. Masakit sabihin, pero dapat sabihin. Matatapos na naman ang taon. Baka hindi ka pa rin anak ng Diyos. Mamamatay ka ba na hindi anak ng Diyos? Alam mo bang ibig sabihin ng hindi anak ng Diyos? Lahat ng paghihirap na dinanas mo sa 2023 and beyond, nothing. Kung ikukumpara sa sumpa at hatol at kaparusahan kung hindi ka maging anak ng Diyos. Nahabag ang Diyos, 7 million na namatay sa COVID.
Nakita mo, niyanig niya ang mundo sa earthquake. Nakita mo mga accident dito sa nangyayari. And you're still alive. Why? Gusto niya maging anak ng Diyos. Libre. Magsisi ka lang, sumampalataya ka lang kay Jesus. Sa lahat ng sinabi niya dito sa pangako sa Biblia, ikaw, ngayon, now, here and now, magiging anak ng Diyos. Yan ang magandang balita. Dalawang bagay dito sa teksto na ito. Number one, ang kautusan ang nagbilanggo sa mga makasalanan, Hudyo man o Hintil. At I try to rearrange itong mga arguments ni Paul sa chapter 3, 23 to 24, and then chapter 4, 1 to 3. Yun ang gusto ko makita natin, ang dulot ng kautusan. At yan ang Sunday School sa atin, at sana ay mas lalong maging malinaw sa iyo ang dulot ng banal na kautusan ng Diyos. And then number 2, ang pangako ng pananampalataya kay Kristo ang nagpalaya at nagligtas sa mga makasalanan, Hudyo man o Hintil, chapter 3, 26 to 29. And then chapter 4, 4 to 7. Mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, makita mo sana ang pribilehiyo mo. Huwag kang masyadong padaig sa mga bagay sa mundo na nagpapalungkot sa iyo, nagpapadepress sa iyo. Tingnan mo ang iyong identity and your destiny now because you are child of God in Jesus Christ. By faith alone, by grace alone, according to the Scripture alone, for His glory alone. So number 1, dito sa banal na salita ng Diyos, sa pagtatapos ng taon, ang sabi dito sa atin, ang dulot ng kautusan sa atin, tayo ay parang mga bilanggo. Hudyo man o Hintil ka, kung hiwalay ka kay Kristo, ito ang iyong kalagayan. Yan ang nababasa natin, Galatians 3:22, subalit ibinalanggo ng kautusan ng lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan upang ang ipinangako sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo ay mabigay ng mga sumasampalataya. Verse 23, ngunit bago dumating ang pananampalataya na bilanggo tayo at binabantayan sa ilalim ng kautusan, hanggang sa ang pananampalataya ay pahayag. Kaya't ang kautusan ay naging ating taga-supil, guardian sa English, hanggang sa dumating si Kristo upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Subalit ngayon ay dumating ang pananampalataya. At tayo wala na sa ilalim ng guardian o taga-supil. And then jump to chapter 4, verse 1, ganito ang ibig kong sabihin, ang tagapagmana habang bata pa ay hindi nakahihigit sa mga alipin, bagmat siya ay may-ari ng lahat. Subalit siya ay nasa ilalim ng tagapangalaga, guardian, at mga katiwala hanggang sa panahong itinakda ng Ama. Gayon din tayo, nang tayo mga bata pa, tayo'y naalipin sa mga panimulang aral ng sanlibutan. Medyo mahirap ito mga part na ito ng banal na kasulatan, pero i-try natin na yung simpleng pagpaliwanag dito at malaking tulong sa akin dito, yung aklat ni Carol Ruvolo na ang title ay No Other Gospel. At sa aklat nito, yung sinasabi niya, God's law points to His gospel and His Son, Jesus Christ. And Paul likened God's law to custodian or a guardian whose restrictive rule over us highlights our inability to help ourselves and directs us to the Savior and Lord who came to deliver us. So ang 10 utos ng Diyos, ang banal na utos ng Diyos, 10 commandments. Ang summary ay mahalin mo ang iyong Diyos na buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. And then mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Walang sino man nakaabot sa standard ng Diyos. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So yan po ang iyong kalagayan. Inilalantad ito ng Diyos sa iyo, sa atin mga kapatid, na tayo, kagaya ng mga Hudyo na ito at mga Hintil, tayo dahil sa pagpasok ng kasalanan sa mundo, tayo'y nabilanggo. Tayo na isilalim ng sumpa ng Diyos. At nakalagay dyan sa chapter 3, sumpain ang hindi nakatupad sa kautusan.
At kung manatili kang ganyan, manatili tayong ganyan, yan ang iyong kalagayan na ilalim ka ng sumpa, ikay alipin, ikay nasa ilalim ng pangangalaga nitong picture na binibigay sa atin ni Apostol Pablo. Kagaya ng bayang Israel sa kabila ng pagpapala sa kanila ng Diyos. Sa kanila binigay ang mga propeta, ang pangako, ang tipan, ang lahat ng pagpapala ng Diyos. Pinipilit pa rin nila na dagdagan ang pangako ng Diyos sa binhi ni Abraham at dumating na. Kaya dito ay matindi ang argumento ni Pablo sa pagpapaliwanag sa kanila at yan din ang dapat natin makita sa ating mga sarili. Kung hindi tayo mga mananampalataya kay Kristo, may relihiyon ka, wala kang tamang relasyon sa Diyos. Naparito si Kristo upang magkaroon ka ng tamang relasyon sa Diyos, banal na Diyos. At ikay makasalanan. At ikay nasa ilalim ng sumpa. At kung ikay hatulan na ngayon, tiyak na ikaw ay mapapahamak ng eternal. Wala nang pagbabago, magpakailanman. This is serious talaga. Ano man ang nakamit mo sa mundong ito, ano man ang edukasyon mo, ano mang kulay ng iyong balat. Kung ikaw ay hiwalay kay Kristo, ikaw ay nasa ilalim ng sumpa, ikaw ay nasa ilalim ng tutor, sa Greek ay paidagogos. Na ibig sabihin, kagaya ng mga mayayaman noon, may mga anak sila na tagapagmana. Subalit hindi pa nila alam ang dapat nilang gawin. Hindi nila alam kung anong gagawin sa kayamanan na kanilang mamanahin. So merong mga tutors, tagapangalaga sa kanila, sapagkat itinuturo nito ng utos ng Diyos ang tanging pag-asa sa buhay nila. So ang mga tutor o guardian o tagapangalaga, ito ay stricto dahil yun ang arrangement ng pinaka-ama o may-ari o anak ng kanilang kababatang anak na talaga kailangan nilang sumunod at may parusa, mayroong talagang disiplina kapag lumabag ka sa kautusan. Ganun ang 10 utos ng Diyos. Ito'y nagbabala at seryoso ang Diyos. Mahalin mo siya. Kapag hindi, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos. Kung may iba kang Diyos-Diyosan, kahit modern na idolatry, ikaw ay nasa ilalim ng sumpa ng Diyos. Kung ikaw at ako hindi nagmamahal sa Kanya at nagmamahal sa kapwa, talagang may forever tayo ng kapuotan ng Diyos. Kaya kailangan ng pagdidisiplina para ituwid, para sumunod. Dahil natural natin ay pasaway at rebelde. Rebelde sa kanyang kalooban, sa kanyang kautusan. So naglalagay ang Panginoon ng tutors na ginamit ni Paul sa kanilang panahon, tutors na typically very strict, confining, sa aklat na nabasa ko, confining the boy's natural bent toward disobedience with the bounds of rigorous discipline. Although the young boys may not always have agreed, the tutors and the fathers who put them in charge knew such constraint was in boys' best interest. So yung tagapangalaga, yung tutor, yung guardian, mahigpit, talagang disciplinarian, but para yan sa kanyang kabutihan. Ganon din ang utos ng Diyos. Ang 10 utos ng Diyos, mabigat ito. Dahil ang puso natin ay nagmamahal sa mga Diyos-Diyosan at hindi nagmamahal sa kapwa. Pero ang batas niya ay mahalin mo ang kaisa-isang banal at Diyos ng Biblia. Walang iba. Ipakita mo yan sa paghihiwalay ng isang araw. 6 na araw ka magtrabaho, 1 araw sa Panginoon. Mabigat kasi ang puso mo. Talaga. Diyos ang iyong sarili. Sarili mong opinyon at kagustuhan ang gusto mo maging kapitan ng buhay mo. Hindi totoo yan. Ikaw ay abulang. Ikaw ay wala. You are nothing. Christ is everything. At yan ang tinuturo ng kautusan. Kailangan mo siya. Siya ang magliligtas sa iyo sa sumpa. Yan ang ginagawa ng kautusan.
ng Diyos. Yan ang argument na ginagawa niya na ang salita ng Diyos, ang 10 utos ng Diyos, hindi nakapagliligtas. Hindi nakapag-aalis ng puot ng Diyos. Hindi nakapag-aalis ng curse. Tinuturo tayo sa tanging Mesiya at tagapagligtas. Tinuturo tayo sa ating dakilang Diyos na nagmamahal sa atin at nag-alay ng lahat-lahat para sa atin. May aklat din si Philip Ryken sa Reform Expository. Yung kanyang illustration ay ganito. One day, the earl was to inherit a vast fortune. Let me read sa pasimula. In the spring of 1999, a Duke and Duchess of Northumberland went to the court to block their son from inheriting his fortune when he turned 18. Their son, the young Earl Percy, was only 14 years old at the time, and his parents had his best interest in mind. And one day the Earl was to inherit a vast fortune, including Alnwick Castle, a £1 million inheritance, and almost $500,000 in annual income. But his parents did not want him to inherit too much too soon. They were well aware that other British noblemen had squandered their fortunes on drugs and riotous living. So they set up a trust to manage the young Earl's fortune until his 25th birthday. So that's the picture. Para sa kanyang best interest, para sa kanyang kabutihan, para hindi siya mapahamak. Parang prodigal son, di ba? At talaga napahamak siya dahil ayaw niyang magpasakop sa pamamahala ng ama. And that's the same picture here sa atin, sa pag-ibigay sa atin ng kautusan, Hudyo man o Hintil. Tayo ay napaalipin, tayo ay nasa tutor, ginagabayan tayo. Ginagabayan tayo sa makipot na daan. Bakit? Bagamat hindi kayang baguhin ng kautusan ng ating karumihan, ang ating pagiging totally depraved, ipinapakita nito kung sino lamang ang makapagliligtas sa atin sa ating malungkot na kalagayan. Ipinapakita sa atin dito, mga kapatid, kay Kristo, ang kamalian nitong mga Judaizers. Yan ang argument niya sa chapter 4, 1-3. Mga elementary teaching of this world. Medyo mahirap ito na unawain, but some commentators like John MacArthur says this. The elemental teaching of all human religion, whether Jewish or Gentile, ancient or modern, inevitably involve the idea of achieving divine acceptance by his own effort. So yun, gospel plus. And then si Edgar Andrews, nagdagdag, it is belief in the efficacy of law-keeping or the works generally to justify or purify the sinners that constitute the basic tenet of world and brings human being into bondage. So yun ang ginagawa ng kaaway ng pananampalataya, yung mga Judaizers, na kung saan ay dinadagdagan ng ibanghelyo ng Diyos. Na kung saan ay pinapakita nilang pagsunod sa mga kautusan ay maging paraan para ikay tanggapin ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, sumpain. Ang kautusan ay hindi magdiligtas, hindi makapagbabago sa atin, subalit ito'y nagtuturo sa ating tanging tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. At kung tunay na ligtas, sa susunod makikita mo ang motivasyon mo, bakit kailangan mo ito sundin? Sapagkat ikaw ngayon ay anak ng Diyos dahil lang sa biyaya ng Diyos. Sinasabi niya dito sa pananampalataya lamang kay Jesucristo, kayo ay maaaring maging anak ng Diyos. So ang lagi kong sinasabi, ang anak ng Diyos, ang tanging anak ng Diyos, ay nagkatawang tao. Para ang tao maging anak ng Diyos. Walang ibang paraan para ikay mabago sa iyong kalagayan mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Pagiging anak ng dyablo upang maging anak ng Diyos. At ang kautusan ay nagtuturo, siya lang ang
binhi ni Abraham, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, na nagpakahirap doon sa sabsaban at doon sa Kalbaryo. Siya lang ang makapag-aalis ng puot ng Diyos sa iyo. At dahil sa kanyang biyaya, kayo ngayon ay mga anak ng Diyos. At itong argumento niya, ang pangako ng pananampalataya kay Kristo ang nagpalaya at nagligtas sa mga makasalanan, Hudyo man o Intil. In chapter 3, 26 to 29, sapagkat kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya, subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan sa chapter 4 and verse 4, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak sa isang babae at pinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkupkop bilang mga anak. At sapagkat kayo'y mga anak, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Kaya't hindi ka na alipin kundi anak. At kung anak ay tagapagmana. Mga kapatid, kay Kristo, ang daming nagse-celebrate ng Christmas dito. Walang idea kung sino si Kristo. At ikaw na matagal nang mananampalataya, dapat ay lalo kang lumalago sa iyong kagalahan ng kanyang baguhin ka sa pagiging anak ng kadiliman patungo sa anak ng kaliwanagan. At nangyari lang yan dahil sa pananampalatayang regalo niya. Hindi dahil sa pagsunod sa kautusan at sa inyong mga gawa, ito ay biyaya lamang ng Diyos. Napakagandang tingnan dito ang mga katuruan na ang Diyos talaga'y gumagawa ayon sa kanyang sariling orasan. May sarili siyang clock. Ang orasan niya, hindi mo orasan. Sa takdang panahon, itinakda niya ang lahat ng kanyang kalooban, lalo na sa pagtutubos na makasalanang sanlibutan. Galatia 4:4, inarrange ng Panginoon ang lahat-lahat sa buhay ng mga Israelita at sa buhay ng mga hintil. Ginamit niya ang mga hintil na mga Babylonia at ang Roman Empire, Greek Empire. Inayos niya ang lahat. For example, the Roman Empire. Inayos nila ang kanilang mga kalsada. So lahat ng kalsada daw ay patungo sa Rome. All roads leads to Rome. Nakita mo ba yung providensya ng Diyos dito? So that the evangel, the gospel, the good news to sinners, madaling madala. And now, nagpadala siya ng virus. 7 million ang halos namatay. Nagbigay siya ng technology so that the gospel might be able to spread across the globe. Para ano? Para maging anak ka ng Diyos. Ikaw ay may pribilehiyo dito sa lugar na ito. Ang daming walang church, walang air condition, walang ganitong building na ikaw ay maayos na nakaupo at nakikinig at hindi ka nainitan. Para saan? Para saan ang kabutihan ng Diyos? All good and perfect gifts comes from above. Ang lahat ng ngayon ay pointers to Him who gave His life on the cross of Calvary. Your curse became His curse so that maging matuwid ka sa harap ng Diyos. At ikaw ay maging anak ng Diyos. At kung anak, sabi sa verse 7, tagapagmana ng lahat ng pagpapala ng Diyos kay Kristo. Hindi ba ito makapagbibigay ng galak sa iyo? Sabi nga sa Romans 8, binigay niya yung pinakadakilang bagay sa iyo. Romans 8, 31, 32, and following. Hindi niya ba kayang ibigay ang mga bagay na maliliit lang para sa Kanya? Nothing can separate us from the love of Jesus Christ. See the timing of God. Everything on time. Even the judgment day
Hebrews 9:27, it is appointed unto man to die once. And after this, the judgment. On time. On time. So meron ka pang time. Mga kapatid, tingnan mo kung paano ka niligtas. Mga mahal na mga anak, magpuri ka sa Diyos, may mga magulang na nagdadala sa iyo, hindi sa mga kumikutitap sa iba't ibang lugar, sa oras at araw na ito, kundi dito na napapakinggan mo ang Ebanghelyo ng Diyos para sa iyong kaligtasan. Mga Sunday School teachers, mga kapatid natin sa CCM, mga naglilingkod para sa Ebanghelyo, naway makita mo ang pribilehiyo na kung hindi sa biyaya niya, anong ginagawa natin ngayon? Pero sa kanyang biyaya tayo mga channels of blessings, real blessing, tunay na pagpapala. And so here, nakita natin ang timing ng Diyos para sa kanyang pagtutubos in motion in the coming of the Son of God. When the fullness of time, dumating ang takdang panahon, ang anak ng Diyos, si Yesu Cristo, ay naparito para magtubos. So tingnan natin dito yung mga katotohanan na sa argumento ni Pablo dito, yung timing ng Diyos. And then may turo din dito sa origin. Saan nagmula ang Panginoon? Hindi sa sabsaban, kundi John chapter 1, sa simula ay salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. Ang salita ay Diyos. Walang nagawa kung hindi sa pamamagitan niya. Saan mo man ibaling ang iyong paningin sa itaas, sa lupa o sa ilalim, gawa ito ng makapangyarihang kamay ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo. Siya ang ilaw ng sanlibutan na madilim dahil sa kasalanan. So si Jesus ay tunay na Diyos, sovereign God, Almighty. Kaya talagang nagagalit siya kung siya mamaliitin mo at gagawin mo siyang itim at ano bang larawan, plastic, kahoy. Hindi niya tatanggapin, labagyan sa kanyang batas at kautusan. Ang ating Panginoon ay nagtagumpay sa kamatayan. Siya lang, lahat ng leader ng relihiyon sa buong kasaysayan ng mundo ay patay. Si Kristo lang, na tunay na Diyos at tunay na tao, ang nagtagumpay sa kamatayan. At siya'y muling nabuhay sa ikatatlong araw. At yan ang pangako niya sa lahat ng sumasampalataya. John chapter 11, kayo man ay mamatay, kayo muling mabubuhay at hindi na mamamatay magpakailanman. Meron tayong maluwalhating katawan na naghihintay. So ang timing ng Panginoon, at ang Panginoon ay mula sa walang hanggang. God sent forth His Son. And then born of a woman. Talagang tunay siyang tao. At ginamit niya si Maria. Si Maria ay makasalanan din. Lucas 1, sa kanyang awit. Kinikilala niya ang nasa kasinapupunan niya na kanyang tagapagligtas. At siya'y makasalanan. Yan ang kamalian sa ating panahon at mga relihiyon. Na ipinapantay si Maria kay Jesucristo. Hindi po. Siya'y makasalanan. Ginamit siya ng Diyos para sa partikular na layunin. Pwede niyang gamitin ng sino man sa inyo, mga kababaihan, kung gusto niya. So ang Panginoon ay kanyang ipinaglihi. Hindi sa natural na proseso na mag-asawa. Wala pa silang pag-asama, kaya may kalituhan kay Jose at kay Maria, ngunit ang anghel ay nagsalita sa Ebanghelyo ni Mateo at ni Lucas, na ito ay gawa ng Diyos Espiritu Santo. Ibig sabihin, hindi galing doon sa lahi ni Adan. Hindi na virus, hindi na haluan ng kasalanan. Kaya ang Panginoon ay pure, ang Panginoon ay banal, ang Panginoon talaga ay tagapagligtas ng mga makasalanan. Tunay na Diyos at banal, at siya ay tunay na tao na walang kasalanan. Siya'y sumunod sa kautusan ng Diyos. Napailalim siya sa kautusan bilang tunay na tao sapagkat siya ang ating representative. Naintindihan niyo ba yung representative? Sa panahon ni Pacquiao, pag siya'y lumaban, sinong panalo? Siya lang ba? Hindi, buong Pilipino. Kung talo siya, sinong talo? Kahit hindi ka nabugbog doon, ang sama ng iyong loob siguro dahil natalo ka. So, ganun din kay Adan.
Si unang Adan, ang dulot ay kamatayan. Si unang Adan na ating ama ang nagdala ng kamatayan dahil sa pagrebelde sa Diyos. Ang ikalawang Adan ay si Kristo. Ang dulot ng ikalawang Adan ay buhay. Yun ang pagkakaiba. Unang Adan, kamatayan. Ikalawang Adan, si Kristo, ay buhay. Unang Adan ay kadiliman. Ikalawang Adan ay liwanag. Unang Adan ay sumpa. Ikalawang Adan ay pagpapala. So anong gusto mo? Sumpa o pagpapala? Gusto mong manatili na anak ni Adan? Kamatayan at sumpa. Ito ang magandang balita. In God's timing, sinugo niya para ma-preserve at maging ganap na ating tagapagligtas. Ang Panginoon ay perpektong sumunod sa kautusan ng Diyos para sa atin. Kung sumasampalataya tayo kay Kristo, parang natupad na rin natin ang 10 utos ng Diyos na mahalin siya ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, at mahalin ang kapwa, kagaya ng pagmamahal sa sarili. Sa ating sarili, hindi natin kayang gawin ito. Kay Kristo, na ating representative, perfect, sovereign, ligtas talaga tayo. Purihin siya. Nakikita natin ang layunin niya ng pagpakababa. Siya ay upang magtubos ng mga makasalanan. Kung ikaw ay matuwid sa iyong paningin, hindi para sa iyo si Kristo. Si Kristo ay naparito para sa mga makasalanan. Malinaw ba sa iyo ikay makasalanan? Malinaw ba sa iyo na ang kabayaran ng kasalanan ay walang hanggang paghihiwalay sa Kanya magpakailanman? Kay Kristo, sa pananampalataya sa Kanya, tunay na tayo ay pinagpala ng lahat ng spiritual na pagpapala at tayo ay kaisa na sa Kanya at tayo ay kabilang na sa anak ng Diyos. Tandaan natin ang sinabi ni Sinclair Ferguson tungkol dito sa pagiging anak ng Diyos. Ito ay isang pangunahing palagay ng Kristiyanong Ebanghelyo. Hindi tayo likas na katangian mga anak ng Diyos. Kailangan nating maging mga anak niya. Sa likas na katangian, hiwalay tayo sa Diyos. Walang sino man sa atin nagtataglay sa likas na katangian na mga katangian ng isang anak ng Diyos. Sa halip, inapakita natin ang lahat ng palatandaan ng pagrebelde sa Kanya at pagtalikod sa Kanyang makaamang pamamahala. So mayroon talagang anak ng dyablo. Sinabi ng Panginoon sa Juan 8 sa mga Israelita, verse 44, John 8, verse 44, kayo'y mula sa inyong amang dyablo at ang nais niyong gawin ang kagustuhan ng inyong ama. Sa isang mamamatay tao, buhat pa sa simula at hindi nanindigan sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya kapag siya'y nagsasalita ng kasinungalingan. Siya'y nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas sapagkat siya isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. Ngunit dahil sa sinasabi ko ang katotohanan ay hindi kayo nananampalataya sa akin. So nang ebidensya na kayo hindi anak ng Diyos, hindi kayo nananampalataya sa tanging anak ng Diyos. Na sinugo niya John 3:16, for God so loved the world of sinners, He gave His only begotten Son, para hindi ka mamatay, but perish, but have an everlasting life. The evidence na hindi mo siya mahal at hindi mo siya sinasampalatayanan, you are not son of God. You will die. Sasama ka sa iyong ama. Hindi ang ama na nasa langit. But for us, Galatian Christians, for you, Christian here in Cubao Reformed Baptist Church, o saan man kayo, kayo'y kabilang sa isang pamilya ng Diyos. Anong mga palatandaan? John chapter 10, verse 27, and following, my sheep, hear my voice. Kilala ko sila, kilala nila ako,
sumusunod sila sa akin, binibigyan sila ng eternal life. No one can snatch them out of my hands and my Father's hand. Dahil tayo anak ng Diyos sa biyaya ng Diyos. Inari tayong ganap, Romans 5:1 and 2. Sa pamamagitan ng pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo, we have peace with God through our Lord and Savior Jesus Christ. And we rejoice in our hope in God. Meron tayong security sa ating Diyos, sa ating Ama na nasa langit. So because of time, gusto ko basahin yung ating Confession of Faith. This is 1689. This is chapter 12, tungkol sa pagiging ampon ng Diyos. Ang lahat ng mga inaring ganap ay minarapat ng Diyos alang-alang sa kanyang bugtong na anak na si Hesus Kristo na tumanggap ng biyaya ng pagkupkop sa pamamagitan, number 1, sila'y ibinibilang at nagtatamasa ng mga kalayaan at karapatan ng mga anak ng Diyos. Take note kung ikaw ay anak ng Diyos. Number 2, tinawag silang mga anak ng Diyos. Number 3, tinanggap nilang espiritu ng pagkukop, the Holy Spirit. Number 4, nakakalapit sila sa luklukan ng biyaya ng may pagtitiwala with confidence. Number 5, maaari silang tumawag na Aba, Ama. Number 6, sila'y kinahabagan. 7, iniingatan. Pinagkalooban ng mga pangailangan. Number 9, dinidisiplina niya ang kanyang mga anak. Gayon man, hindi kailanman tinataboy. In number 11, kundi tinatakan hanggang sa araw ng katapusan. Number 12, minana nila ang pangako bilang tagapagmana ng walang hanggang kaligtasan. And this, ang sinabi ni J.I. Packer, adoption is the highest privilege that the gospel offers, higher even the justification. To be right with God, the judge, is a great thing. But to be loved and cared for by God, the Father, is greater. Yung maging matuwid ka dahil sa katwiran ni Kristo, ay napakalaking sobra na pagpapala na gawin kang matuwid dahil kay Kristo. Pero yung ikaw ay mahalin at pangalagaan ng Ama sa langit, wala nang tataas pa dyan na pagpapala. Mga kapatid, kay Kristo, tingnan mo ang iyong pagpapala. Again, J.I. Packer sa kanyang book na Knowing God, sabi niya, kung gusto mong husgahan kung gaano kahusay ang pagkaunawa ng isang tao sa Kristyanismo, alamin kung gaano niya naisip ang pagiging anak ng Diyos at ang pagkakaroon ng Diyos bilang kanyang Ama. Kung hindi ito ang kaisipang nag-uudyok at kumukontrol sa kanyang pagsamba at sa pananalangin at sa kanyang buong pananaw sa buhay, nangangahulugang ito, hindi niya lubos na unawaan ang Kristyanismo. Hindi mo na intindihan. Kung hindi yan nagkokontrol sa pagsamba mo Sunday after Sunday at ang iyong pananalangin sa Kanya bilang pagdepende sa lahat ng bagay, lalo na ang sama-samang pananalangin, ang pananaw mo sa buhay at sa iyong eternal destiny, praise the Lord, you're still alive. Binibigyan ka ng opportunity na mag-aral, matuto. Kaya para kay J.I. Packer, kung isa-summarize niya ang turo ng Biblia sa Bagong Tipan, pipiliin niya ang pag-aampon sa pamamagitan ng pag-aalis ng galit ng Diyos sa makasalanan o propitiation. Hindi ko inaasahan na makatagpo pa ng isang mas mayaman at mas malalim na buod o summary ng gospel. Ang summary ay isang pagpapahayag ang pagiging ama ng banal na lumikha. Ang kaalaman sa Diyos bilang isang banal na ama. At sinabi niya lahat ang itinuro ni Kristo, lahat ng mga bagay na bago sa bagong tipan at mas mabuti kaysa luma, lahat ng bagay na natatangi bilang Kristiyano na laban sa Hudyo lamang ay binubuod sa ang kaalaman ng pagiging ama ng Diyos. Nang sinabi ni J.I. Packer na dapat tanungin ng bawat isa sa inyo, bawat isang anak ng Diyos, naintindihan ko ba bilang isang Kristiyano ang aking sarili? Alam ko ba ang tunay na pagkatao ko ay identity ko? Number 3, ang sarili kong tunay na destiny, naintindihan ko ba? Dapat mong maintindihan.
ang sekreto ng Kristiyano sa Kristiyanong pamumuhay at ang buhay na nagbibigay parangal sa Diyos. Sinabi niya, sabihin ito ng paulit-ulit sa iyong sarili sa umaga, una sa lahat, sa katapusan ng gabi, habang naghihintay ka ng bus sa sasakyan, anumang oras ay libre ang iyong pag-iisip at hilingin na sana ay iyong may pamuhay bilang isang taong alam mo na ang lahat ng ito ay lubos na ganap at totoo. Ako ay anak ng Diyos. Ang Diyos ang aking Ama. Ang langit ang aking tahanan. Ang bawat araw ay isang araw na mas malapit patungo sa Kanya. Ang aking tagapagligtas ay aking kapatid, elder brother. Ang bawat Kristiyano ay kapatid ko rin. Yan ang gustong iwanan sa inyo, mga kapatid kay Kristo. Pinakamataas na malinaw sa iyo ang pagiging anak dahil sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. And also, hindi maalis ang pagiging anak ni Abraham sa chapter 3, 27 to 29. Kung anak ng Diyos, sinasabi niya dito, kayo ay iisa kay Kristo. Walang Hudyo, walang Hintil, walang babae, walang lalaki. Kayo ay isa kay Kristo. Verse 29, kung kayo'y kay Kristo, kayo'y nga'y mga binhi ni Abraham, tagapagmana ayon sa pangako. Tayo ay pare-parehong na hindi nakatupad ng batas ng Diyos, Hudyo man o Hintil. At pare-pareho tayong mga makasalanan, pinapare-parehong binigyan ng biyaya, ng kapatawaran at kaligtasan kay Hesus Kristo lamang. At tayo'y anak ni Abraham sa pananampalataya dahil lang sa ating Panginoong Jesucristo. Sa makatuwid kung tayo hindi nagkakaisa, bilang tumatawag sa isang pangalan sa ating Ama na nasa langit, ipinapakita natin dito ang hindi pagkaintindi ng Ebanghelyo, hindi pagkaintindi ng Kristyanismo, kung hindi tayo nagkakaisa sa ating iisang Ama na nasa langit at iisang tagapagligtas. Nawa mahabag ang Panginoon sa atin na patawarin sa ating mga kasalanan sa taong ito, sa ating kawalan ng pagkakaisa sa ating Ama na nasa langit at kay Kristo. At nawa sa bagong taon tayo bigyan niya ng biyaya na ipamuhay ang pagiging tunay na anak ng Diyos. Na ipamuhay ang ating buhay na nasa langit na ngayon. Tayo ay patungo sa isang destinasyon dahil kay Kristo lamang. Gusto ko magtapos dito. Nag-umpisa ako dun sa person ng Time Magazine. At ngayon naman, ay yung CNN Hero of the Year, si Dr. Quayne Stewart. Sa isang veterinarian, non-profit organization, yung project niya yung mga sa street vet, at he provides medical care to the pets of people experiencing homelessness. At siyang nanalo na 2023 Hero of the Year. Siya'y binota ng mga tao online. Sa kanyang speech, ay pinakinggan ko ang sinabi niya. Para sa kanya, sabi niya, why we are here. Ay, very interesting. Bakit tayo nandito? Bakit tayo mga tao? Why we are humans? What does it mean to be human? Ano ibig sabihin ng pagiging tao? Para sa kanya, it's humanity. Looking for each other. Living with each other. Helping one another. Without any reference to the gospel, without any reference to the Savior of the world, the Lord Jesus Christ. Human is just humanity. Caring one another. And then, kinuwento niya isang pulubi na may aso na hindi kumakain ng 2 days. At nung siya'y binigyan ng pagkain, kumuha lang ng siyang kapiraso doon sa corner ng tinapay at kumain siya kahit 2 days na siya hindi kumakain. The rest, binigay niya sa dog. Well, nanalo siya bilang 2023 CNN Hero of the Year. Mas maganda ang ating motibasyon kung ano ang tao. Bakit ka nandito? Ginawa ka ng Diyos in the word of St. Augustine.
Ginawa tayo ng Diyos para sa Kanya. At wala tayong kapayapaan kung hindi tayo nasa Kanya, na nagsugo ng Kanyang bugtong na anak na Panginoong Jesucristo. Tayo ay tao na nilikha sa wangis ng Diyos, hindi tayo mga hayop. At binigay niya ang Kanyang anak na nagkatawang tao para tayong tao maging mga anak ng Diyos. Mga kapatid, kay Kristo, we belong to Christ. We belong to one family of God. We shall be with Him in the new heavens and the new earth. No more tears, no more sorrow. Mga kaibigan, mga anak, gusto namin maging anak kayo ng Diyos. Kay Kristo lang. Let's pray. Dakilang Diyos, dakila namin Diyos. Salamat sa iyong kadakilaan ng paglalagay sa amin, Panginoon Diyos, ng kautusan para makita namin na kami hopeless and helpless. Salamat sa pagtuturo na there is only one, the Holy One, ang iyong bugtong na anak na Panginoong Yesu. Kristo yung sinugo para sa amin na mga tao na maging mga anak ng Diyos sa pananampalataya at biyaya mo lamang, ayon sa iyong pangako. Sa iyo pong papuri sa lahat ng ito, o aming dakilang Diyos, aming Ama na nasa langit. Ito'y aming dalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Yesus. Amen.